Dito sa Barangay 14, Caloocan City, may isang manlalaro na matunog ang pangalan. Sa kanyang payat na pangangatawan, di mo aakalain na pagdating sa basketball, kinakatakutan ito. Mas gusto nga niya yung pinapalpal siya eh. Basta napalpal mo yan, doon at doon dadaan sa yan hanggang sa graduate ka. Sa kanyang mga basic moves, at mga panapos na tira, nagsusunto ako, ayaw ko sumasampay. Kamplay mo! Kilalanin natin ang legendary player ng Kamanava area, ang tinaguriang idol na si Edgar Ting. Noong Merkules, pinaunlakan ni Idol Edgar ang aming paanyaya sa 3-on-3 basketball sa hari ng lockdown. Dahil nagkulang sa oras, hindi kami nagkaroon ng pagkakataon na makausap ito. Kinabukasan, binalikan namin si Idol Edgar. So ayan mga ka-Hoopex, nandito na tayo sa Caloocan at pupuntahan na natin ang tinatawag nilang idol, si Edgar Ting. Dito na yata yun. So ayan si Idol Edgar Ting. Idol, balita. Ayaw. Sige po. Ay, magandang tanghali po. Simula nung naikwento namin ang buhay ng legendary shooter ng Tondo na si Ashanti Cabrera, dinagsa ng mga komento ang aming channel tungkol sa isa ring mahusay na manlalaro sa mga ligang labas na si Edgar Ting. Dito nalaman namin na marami pa rin siyang tagahanga hanggang ngayon. Dito na tayo sa bahay ni Idol Edgar Ting. At syempre may ipagkwentuhan tayo sa kanya. Kamusta naman yung game natin last time na nagkasama tayo? Okay naman. Na-pressure lang ako. Simula nung lockdown. Hindi ka na nakapaglaro? Hindi ako nakapaglaro. Ipinanganak noong October 15, 1982. Sa murang nitong edad, laman na ito ng basketball court, kalaban ang kanyang kuya Edwin. Dito na natuto yan sa court namin. Siguro 7 years old. Lagi kami nagsisingil niyan. Umaga, tanghali, hapon, gabi. Umulan umaraw, single kami palagi niyan. Tapos, nagulat na lang kami nung sumali siya ng mosquito. Almost 50 points ang ginagawa or 60. So yun, pag sunod na taon, di na siya dumaan ng kids. Direct na siya sa midget. Talagang sure ball po talaga. As in, space lang ng kalahating hakbang. Pag bumitaw yan, talagang lista mo na. Pag galing ko yung school, diretso kagad ako dito sa court. Nag-aaya yung mga classmate ko, naglalaro kami. Nag-pista lang ako 20, tinatabi ko para lang makapaglaro. So, nag-varsity ka ba ng high school na? Second year, nag-varsity ako sa Macario, Annex. Tapos naglaro kami ng Caloocan High. Doon medyo nakilala na ako. Yan, so ngayon mga ka-Hoopex, pupunta natin yung court na laging pinaglalaroan at kung paano nagsimula si Edgar. So kaya dito tayo sa court ngayon. Sabi kasi ng kuya mo dati na tanghaling tapat daw. Shooting ka dito. Sobrang init. Oo. Tanghali pa lang, andito na ako sa court. Takbo ko lang takbo, tira. Tapos pag may mga dayo-dayo. Sa dayo, pag minsan mga dumayo na taga-ibang lugar, yun. Tinatawag nila ako, pinaglalaro naman ako. Sa mga liga? Hindi na ako pinaglalaro rito. Tayo ka na paglaruin. Ayaw eh. Wala daw kamats.
pagtungtong ng high school. Mas gumaling pa itong si Edgar kaya madalas na itong katakutan sa mga dayo o money game sa iba't ibang barangay. Pagdadayo nga po kami, tinatago namin sa tricycle yan eh. Kami muna lalabas sa court. Tapos, pagja-jumble na, tsaka lang siya pumapasok. Kaya pagdadayo kami kailangan nakatago siya. Kasi pag nakikita siya, wala kaming papaglalaroan. Yung nagiging reaction ng mga tao, sinasabi na payat daw, wala daw kakayahang maglaro. Pero pag nakikita nila, sila pa yung unang-unang tumatalon. Kumbaga, natutuwa, napapatalon at saka napapatili din ako pag nakaka-shoot siya. Tahimik at soft-spoken itong si Edgar. Pero pagdating sa basketball court, all out daw siya palagi para lang manalo ang kanyang team. Tapos ng high school mo, hindi ka nag-tryout sa mga college, mga ganun. Hindi mo sinubukan. Hindi na po. Ay po ako nakapag... So talagang nakasa ka sa mga legal labas. Legal labas. Yo, double team agad nila sa Edgar, oh. Nakapanood ako ng mga basketball sa NBA. Nakakita ko ng moves. Yun, ginagaya ko po. Yung mga bata-bata ka pa, sino yung mga pinapanood mo talaga? Ang idol ko talaga si Jordan. Magaling mag-fadeaway. Minsan pag na-perfect ko yung mga siguradong tira, yung mga bali, kita akong ginagawa. Pag na-perfect ko na ako isang bali, inulit-ulit. Kilala kang shooter. So, paano mo pinaghahandaan bawat laban? At saan mo nakuha yung game style na yun? Hindi alam kasi pag tumira ako, basta na-shoot ko lang yung bola, may tira ko, gusto ko ma-shoot. It's na, no? Kaya nag-shoot ako, ayaw ko sumasablay. Kaya napapangiti ako pag sumasablay. Ang binibilang kasi talaga sa'yo yung mga mid-test, di ba? Build up mo nga ng katawan mo, medyo manipis ka, medyo payat ka. Hindi ka ba natatakot sumalo ng mga bangga? Kasi sa pustahan, alam ko kasi ano eh. Kumbaga, depends ang pustahan ba talaga? Mga ganun. Hindi naman. Okay lang naman na masaktan eh. Okay lang mo na mabangga ka, wala naman yung problema. Basta makapaglaro na ako ng maayos at malinis. Sa pangalan mo, talagang dumikit na yung idol. Edgar Idol Ting. Bakit ba natawag ka na idol? Ayun kasi tinawag sa akin ng mga mga DJs. Kaya ginawa ko na ilagay ko sa mga jersey ko na idol. Bahagi din si Edgar ng Don Pulupe, isang sikat na team sa Malabon kung saan naging kakampi niya ang mga kilalang players sa mga ligang labas. Pinubuti lang ako yun, simula yung pinakamalaking ligaw namin dito sa Malabon, Tugatog. Sa video ni Marvin Domingo,
makikita kung paano dinomina ni Edgar at Ashanti ang championship game na ito sa Malabon City. Number 1, at the play. Edgar Tega. Number 8, Ashanti. Fadeaway shot. Number 1. Mga ka-open, si Don Pulubi na team sa mga hindi nakakaalam sa mga, syempre nga hindi na naabutan. Yung mga player na elite, mga elite player, si mga player doon, sila ano nga, Edgar Ting, sila Ashanti, sila Richard Albo, magkakasama-sama sila doon, kaya sikat na sikat yung Don Pulubi na yun. Apply mo! Sino ba man pinakamatindi mong nakalaro, nakatapat? Nahirapan lang player ang nakalaro. Arjun Mendoza. Jeremy Benitez. Sila yung nakakaharap ko, mga malalakas. Proud kasi ako eh. Kasi nakakuha ko ng technique sa kanila. Natututo kung paano maglaro ng basketball. Ayos. Proud siya na makalaban yung malalakas dahil yun nga, natututo siya eh. Nakakuha siya ng mga technique. Uy, ganito ginawa sa akin na ano, napanis ako. So, gagayahin niya parang ganun. Pangarap din ni Edgar maging isang professional player, pero wala siyang proper training at di siya nakapagtapos ng pag-aaral. Wala bang nag-scout sa'yo or binalak mong maging pro player na basketball, ganyan? Pero gusto ko talaga. Hindi po ako nagbalak mag-pro kasi ako sa katawan ko, napaka-nipis. Nakita ko kasi mga player, mga medyo katawan, mga nasa posisyon. Pero pag ako, wala akong laban eh. So parang napanghihinaan ka ng loob talaga, no? Kasi nga, manipis. 2011, nagtrabaho si Edgar sa isang construction firm sa Makati kung saan madalas sumali ang kanilang kumpanya sa mga sporting events. Dito nagkaroon ng pagkakataon si Edgar na maipakita ang kanyang talento sa mundo ng commercial leagues. Ang Next 5 Hoops ay isang kinikilalang recreational basketball league dito sa Manila. At sa ligang ito, ipinamalas ni Edgar kung bakit siya tinawag na idol. Ang kanyang mga basic moves, at clutch plays. Pag naglalaro ako, pag binabayaran mo ako, kung magkano yung pay nila sa akin, o naiuwi ko sa pamilya ko, bigay ko sa asawa ko. Maganda ang naging karir ni Edgar sa mga commercial leagues. Nakakuha rin ito ng mga awards at MVP sa loob ng 10 taon. So, ito, pakita natin yung mga awards ni Idol Ting. Di pa nga kompleto yan guys, kasi mga iba nasira na doon. Tingnan nyo, nakikita nyo puro MVP nakalagay. Mga 10 years na ipon niyang mga awards. Pero sa likod ng mga parangal at kasikatan, merong ding madilim na yugto sa buhay ni Edgar. Minsan pag naglalaro kami sa mga pustahan, pag natalo kami, iiwanan, mag-isa sa daanan,
Nakabaya ka talaga. Namatay ako sa court lang. Iwan na lang mo. Nawalan na pa. Ayaw ng madami namin. Hindi sila parehas. Kasi dati paglaro ng basketball, pinuntagan ako. Alak. Pero nagbago daw ang lahat ng ito nung makilala niya ang dalawang coaches na nagturo sa kanya kung paano magdisiplina sa sarili. At ipinaranas daw nila kay Edgar kung papaano mag-training ang isang ganap na pro athlete. Hindi ko makalimutan. Gusto ko sa ulit. Matuto. Dito naging emosyonal si Edgar. Yun ang yung pag-iing sa namin. Gustong-gusto ko talaga yung ayun ko yung bagay na hindi ko makakalimutan. Kasi nakakuha po ako ng idea at technique kung paano ako maglaro ng basketball. Yan, sa mga coaches niya, malaking pasasalamat talaga. Sobrang nagiging emosyonal. Kumbaga, ramdam na ramdam mo kung ano yung mga naitulong ng coaches. Birthday to you. Happy birthday to you. Noong araw na yon, nagsiselebrate si Edgar ng kanyang 38th birthday. Kaya naghandog kami ng munting salo-salo sa kanilang Kahit ako lang po mag-isa mag-training sa amin. Bigyan lang ako pagkakataon. Future idol, yan. Hindi kumpleto ang kaarawan ni Edgar dahil ang kanyang panganay na si Princess Hana ay kasalukuyang nasa Bulacan sa pangangalaga ng kanyang lola. Hi pa, ang message ko lang sa'yo, mag-iingat ka palagi. Lagi mo lang laksan yung loob mo. And dito lang kami nila mama lagi para sa'yo. Huwag ka nang malungkot. Yun lang. I love you and I miss you. Thank you, Nak. Salamat. Dahil kanselado ang lahat ng mga liga dahil sa lockdown, walang pinagkakakitaan ngayon si Edgar. Kaya pilit nilang itinataguyod mag-asawa ang kanilang online food business. Sa panahon na ito, suportado si Edgar ng kanyang mga kapatid na OFW sa Qatar. Papalabas kayo dyan. Idol, tama na ba dati pa? Dahil hindi kayo nagkamali ng in-interview. Hindi ko nga akalain na ganyan, na magiging ganyan siya. Kumbaga natatawa, magkakaroon siya ng pangalan. Talagang nadala niya yung apelido ng tatay namin. Actually, tahimik talaga yan. Tsaka palangit ganun. Kahit may problema. Sabi ko nga sa kanya, lakasan lang lagi ang loob. Andito naman kami magkakapatid. Dahil nga nagkakaedad na rin si Edgar, tinanong namin siya kung ipagpapatuloy pa rin niya ang kanyang karera sa mundo ng mga ligang labas. Nag-basketball ka ba? Trabaho ka lang. Hirap pagkakataon mga paglaro. Lalaro. Para sa pagkakataon. Number one, at the plate.
Gaya rin ng mga hinahangaan nating mga basketballista. Dumarating din ang oras na kailangan na nilang magretiro at ipaubaya sa mga bagong henerasyon ang larong kanilang pinagharian ng maraming taon. Pero sa lahat ng mga pumalakpak, napasigaw, napahanga, at nakasaksi sa pambihirang talento ng isang manlalaro na tubong Caloocan, habang buhay ng tatatak ang mga galawan ng kanilang nag-iisang idol. Hey, kamusta mga ka-Upex? Balita ko, hinahanap mo ako. Rematch naman dyan para kay LeBron James.